Ito. Oh, ano ba yan? Diba, lagi ko nababanggit yan. Ito po ay mga batteries, mga cells. Mga LiPo4 battery po siya na lagi kong pinabanggit sa mga videos ko na sabi ko sa susunod LiPo4 na ang gagamitin kong battery. Yes, ito po. Gagawa po tayo ng battery pack para po dun sa replacement ng ating old na battery ngayon na ginagamit, yung GSL 100AH natin dun na ginagamit ko. Kasi medyo sa mga test na ginawa natin, hindi ako satisfied. Based din po dun sa mga nag-comment dun sa mga previous videos ko. Sabi hindi daw dapat ganun katagal nung tinest natin sa electric fan. Mas matagal pa daw dapat dun. Kaya, yun. Kaya bumili ako nito. Yun nga lang, budgeted, hindi siya 100AH kapag kinumpit mo siya kasi ang count niyan, binili ko po yan sa Lazada, 130 pesos each, isang ganito. Anong LiPo4 to? Ito po ay 32650 LiPo4 battery or lithium lithium iron phosphate yata ibig sabihin ng LiPo4. 32650 6,000 milliamps or 6 Ah each. It's po niyan. At 130 pesos isa. Bibili ko 50 pieces po lahat yan. 50 pieces. Okay? And kung di ako nagkakamali, ang mabubulang natin doon sa 50 pieces na inabot na ng budget ko is 72 ampere hour ang magagawa natin battery pack. 12 volts kasi 12 volts talaga gagawin ko. 12 volts po, no? So 12 volts gagawin natin para dun sa ating inverter na 12 volts. Yung ginagamit ko dun sa aking solar na mini solar setup ko. Kaya 12 volts yung gagawin natin. 72Ah. Kaya lang, kung mapapansin nyo, merong isang nakabuod na nakatape. Dalawa. Kasi kapag bumuo tayo ng 72Ah battery pack, 48 pieces lang yata ang kailangan ko. 50 pieces to. Itong dalawa, may paggagamitan akong iba nito siguro. Tabi ko muna to. 48 pieces lang kailangan natin. Bakit 48 pieces? Ako hindi ko nagkakamali. Gagawa tayo ng battery pack na 4S12P. Ba? 4S12P. Ibig sabihin ng 4S12P, 4 series na LiPo4 na 3250 para makabuo ng 12 volts na 6Ah at gagawa tayo ng parallel no na 12P. Yun po yung 12P. So, sabihin, gagawa tayo ng 12 series na 12 volts. Okay? 12 series na 12 volts. Kaya po, 4 series at 12 parallel. Yun pa ibig sabihin nun. Kaya po naging 12 kasi, di ba 6 Ah or 6 ampere hour ang isa. Ang isang ganito po kasi, ang voltage niya is 3.2 volts. No? Para makabuo tayo ng isang 12 na 6Ah, 12 volts, kailangan nating pagsamasamahin yan hanggang sa makabuo tayo ng 12 volts, 12 battery. Paano? 3.2 plus 3.2, ilan? May nako sa math. 6.4, no? 6.4. So, kulang pa tayo. 6.4 volts na itong dalawa. Plus 1. So, tatlo na. Plus 3.2, 9.6. Tama ba? Sorry wala akong calculator. 9.6 volts na. Kulang pa rin kasi kailangan natin ng at least 12 volts. Ito pa tayo isa. Another 3.2 add sa 4. Itong 4, pag pinagsama-sama mo siya as series, makabuo tayo, diba? Itong tatlo, 9.6 na. 9.6 volts. Plus 1, 3.2. So, 12 na. 12 volts na. 12.8. Ito po, pag siniris po natin yung 4 na 3250 na LiPo4, makakabuo tayo ng 12.8 volts, total of 6 ampere hour. So, paano natin gagawin yun? Ganito po, pag isi-series natin.
Kita nyo ba to? Yan. Nakita mo tong puti na to at yung may bilog na to. Yan po ang positive. Itong kabila, ito po ang negative. Take note mga pre. May tatlong klase yata akong nakitang ganito sa Lazada nung umorder ako. Merong tawag silang B1, B2, saka B3. No? Hindi ko alam kung ano yung B1, B2. Banalos yung pajamas. joke lang. So, ito po kasi is B3. Ang binili ko, B3. Paano yung B3? Ang pagkakalam ko, itong B3, nagkakaiba po yata sila sa terminal. Kung ito po ang positive niya is female, ayan, female. Ayan, female. Ayan, ganoon pala dapat. Ayan, female po siya. Positive niya female. Kapag naman negative, ay baliktad pala. Female. Male pala. Male pala to. Ayan, male. Tapos yung kabila ang female. Yan ang negative. Hindi ko alam kung ano kung yung B1 sa B2 is parehas yatang ganito. Parehas male. No? Hindi ko naman alam kung yung B2 ba walang ganito. Hindi ko alam eh. Basta pinili ko B3 para ganito yung dulo. Tapos ganito yung kabila. Male saka female yung negative. Ngayon, paano tayo bubuo ng tool? Paano natin siya si-series? Diba? 4 na kailangan natin. Ganito. Yung positive nung isa, duktong mo sa female ng isa. Duktong mo silang ganyan. Diroskas naman yan. O, yan. So, ibig sabihin, meron na tayong 6.4 volts na 6 AH or 6 ampere hour. Eh, gagawa nga tayo ng 12. Dutong pa tayo na isa sa dito or dito. Dito or dito. Okay? So, dito, dutong pa tayo isa. Additional 3.2. Additional 6 AH. Yan, may 4 na tayo. Ay, 4. Tatlo. So, meron na tayong 9.6 volts. 6 AH pa rin. 6 ampere power pa rin. Dagdag pa tayo isa kasi kailangan natin 4. Ganon din. I-roscast mo siya sa dulo. Yan. Huwag mo lang masyadong sigipan kasi baka masira. Ayan. So, ayan. 4 na. Yan po ang 12.8 volts na 6 ampere hour or 6,000 milliamps. Okay? So, saan nangyari? Nag-add lang po yung, pag naka-series po kasi, mag-a-add lang po yung voltage niya. Pero yung capacity niya, yun pa din. So, meron na tayong 12.8 volts na 6,000 milliampere or 6 ampere hour. Ito na po yun. Ngayon, gagawa tayo, di ba? 4S. Ito na yung 4S. 4 series. Eh, meron pa tayong sinabi na 12P. O sinabi yung 12P, 12 na parallel. Gagawa tayo ng 12 nito, itong 4, at ipaparallel natin. Paano naman yun? No? Papakita ko sa inyo mamaya. Pero for now, simulan na natin gawin. Nga pala, sana po yung mga nakakapanood na pros dyan, na talaga namang magaling nila dito at lagi na gumagawa ng ganito. First time ko po kasing gumawa nito. Nanood lang din ako sa YouTube kung paano nila ginawa. Kung meron pong mali sa ginagawa ko, please comment below. And guys, yung mga nanonood na beginner din, huwag niyo muna akong gayahin kasi ako nagngangahas lang din mag-DIY. Kasi syempre gusto ko matuto din. Ngayon, kung may mali, huwag muna. Malalaman naman natin mali kasi hindi gagana or uusok or ewan kasi maaari mag-short circuit. No? So, right now, gawin muna natin. So, ito, meron na tayong 50 pieces. 48 lang kailangan natin. Sabi muna natin yan dyan. At sabi doon sa YouTube, kailangan daw meron kang active balancer. Ito po yun. Active balancer. Kita ba? Yan. Active balancer. Teka lang, dito pa yung mic ko. Tanggalin natin to. So, ito po. Bumili po ako niyan. Active balancer. No? May cover. May lalagyan na siya.
Ayan, may ginawa kasi ulit po kaya may ganito eh. Tinidikitan ko kanina ng glue stick. So, ayan. Magkano bili ko dito? Ayun. 589 pesos po. 589 pesos. Meron po kasamang wire yan. Ito. Ito yung wire na kasama niya. Ito. So, 5 wire. No? Okay, liba siya. Dito siya ikinakabit. No? Kung titingnan mo, talagang parang komplikadong gawin, pero madali lang pala. No? Active balancer, para saan ba to? Hindi ako nagkakamali, kapag daw, kailangan daw yan, nakakabit. Para daw, for example, since meron ka ng battery, for example, itong tatlo na lang, itong tatlong battery na to, is, nung nabuo mo, kinabit mo, for example, itong dalawa, full battery, fully charged. Itong isa, 80% lang, or 50%, or 60%. So, kaya siya active balancer or equalizer, ang tawagin nila, is ibabalance niya yung voltage para magpantay-pantay sila ng charges. Hindi ko alam kung meron kasi yung napanood na YouTube, ang sabi nila, ang active balancer daw is ang ginagawa. For example, ito ay 80% lang ang charge, itong dalawa fully charged. Ang gagawin daw niya, kukuha daw siya ng charge dito sa dalawa para i-supply dito hanggang sa magpantay sila ng charge. Meron namang isa, sinabi, ang ginagawa daw ni active balancer is kapag 80% to, dalawang full charge to, isusunod ni active balancer itong dalawa na to sa charge nito. Gagawin niya tong 80 din. Kumbaga, i-dispose niya yung dalawang charge nito para maging 80% din sila para mag-balance sila ng charge. At hindi ko rin alam kung ano ba talaga. Pero active balancer siya, pang pantay siya ng charge, no? Okay. Yun po ang silbi niya. Kaya talagang kailangan din siya. Kailangan din. At hindi lang po yun ang kailangan natin. Kailangan pa po natin ng isa. Yung iba, gumagawa active balancer lang. Pero nakapanood ako sa YouTube, sabi nila, mas maganda daw kung maglalagay ka rin ng BMS. Ito po. BMS 4S, kaso ano lang to eh, 50 amps. Ayun, 50 amps na po siya. May kasama din siyang wire. Ito. Ito yung wire niya. May kamahalan. Ano ba bili ko dito? Ito ay 795 pesos sa Lazada. Flash ko na lang sa screen. No? BMS. Para saan daw po ito? Noong una, tinignan ko, akala ko, pwede bang kung wala ng active balancer, BMS na lang. Kasi sabi, yun daw BMS, meron ng built-in na, balance. Pang-balance na daw siya. Pero sabi nila, mas maganda daw merong active balancer, meron pang BMS. No? So, hindi ko alam kung ano yung difference, pero sabi nila, mas magandang mag-balance daw kapag ka naka-active balancer kaysa dun sa built-in ito. Aalamin natin yan sa next videos natin kung bakit ganun. I-discuss natin yan. Aalamin ko, isa-search ko yan bakit at ipapaliwanag natin pag natuklasan ko. But for now, dun tayo sa safety. Sundin na natin yung may active balancer, may BMS pa. Now, ano po ba ang silbi ng BMS? Bukod sa nagbabalance siya. Ang main purpose po nito, based po dun sa mga search sa mga na-research ko, si active balancer daw po ay parang nagpoprotekta sa mga cells ng ating LiPo4, ng ating battery. Paano? Let's say, itong 50 pieces na LiPo4 na to na 32650. Let's say, nag-charge ka. Tapos, hindi mo masasabi, hindi naman sila sabay-sabay masisira. Merong maunang masira, merong matagal pa. Let's say, yung isa doon nasira. Ayaw na mag-charge. No, ayaw na niya mag-charge. Ang gagawin ni BMS daw, based sa sinabi nila,
i-stop down niya yung charging pag may na-detect siyang isang cell na hindi nagpa-function o hindi nagcha-charge. Para maiwasan yung masira yung iba pang cell. Paano daw yun? Kasi, let's say, 47, itong gagawin natin is 72 Ah, so 72 ampere hour. So, kung i-charge mo siya, tapos yung isa lang nasira, nakaset yung float natin sa, let's say, sa 14 na lang, 14 volts. Wala pang 14 volts. Kaya po walang 14 volts kasi meron pong isang cell na ayaw na mag-charge. Ang gagawin, pag wala daw active balancer daw, correct me if I'm wrong. I-stop down niya yung charging. Pag wala BMS, ang mangyayari daw po doon, yung dapat na para doon sa isang cell na yun na charge, yung isang cell na yun, is i-contribute sa lahat ng cell. Kahit fully charge na sila. Ang mangyayari, pag ganun, isisiksik nila yung natitirang charge na kailangan para doon sa isang cell na sira, doon sa ibang cell, mangyayari, ma-overcharge yung ating mga cells. At ayaw natin nun dahil masisira ang ating active ang mga cells. Kaya, ang ginagawa to, pagka daw ganun, hindi siya mag-charge. Tapos, syempre, ikaw namang may-ari ka, bakit ay mag-charge? Alamin mo. I-check mo isa-isa yung cell mo. Makikita mo kung sino yung faulty. No? Maiwasan mo, masira ang iba. So, yun daw ang kahalagahan ng BMS. Kaya, bumili ako nito. Meron nabibili ng BMS na hindi ganito yung skeleton lang. Walang brand. Hindi ko alam Pero ang dami gumagamit na. Kaya lang, para sure, dito na ako kasi sabi daw, branded daw itong Dali. Kaya lang, ang budget inabot lang sa 50 amps. No, sana pwede na to. Mga pros, hindi ko lang kung pwede na to, pero comment na lang po sa below kung kulang. No? Thank you. So, yan, meron tayong active balancer, meron tayong BMS. Now, ano pa kailangan? Ang nabili ko. Ito po. Tabbing wire. Tabbing wire po siya. Para po, or tabbing strips. Ang size po niya is 34.5 mm. Ito po ay nabili kong 8 meters. No? Parang mali nga po kasi ito Nung nabili ko kasi, ang maganda po yata yung dalawahan. Dalawa po yung pakita ko lang sa screen ko ano yung sinasabi ko. Na dalawahan. Mas maganda po kasi yun. Compare dito. Medyo mahal lang konti. Doble yata. Ito kasi, ang bili ko dito ay tingnan ko lang. Ang bili ko dito sa 8 meters na to ay ano ba yun? 39 pesos per meter. 39 pesos per meter. So, mayroon tayong 8 meters. No? Based dun sa details, 0.2 mm po yung nipis niya. Ganun po yata yun. Pero hindi ko alam kung kakasya to. Pero pag di nagkasya kasi, nakahingi ako sa kabarkada ko, mga pinagamitan niya. So, yun din, parehas ng size. Siya kasi yung nag-recommend doon ako bumili. So, parehas ng size, mga pinagamitan niya. Kaya, pag kinapos tayo, gamitin natin. Wala ng budget So, yan. O nga pala guys, itong lipo pa nabili natin, may kasamang ganito na. Yan. Kasi nga, malalaman niyo kung para saan ito mamaya, no? Kasama siya dyan sa package. Tapos, ano pa ba ito? Ito. Bumili ko nitong para siyang ano to limang ganito ang binili ko. 5. Ang isa ay 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 so 4S 6P. Bakit? 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 series 6P 6 parallel pala 6 parallel, no? Yun po yung gagawin natin yan. Okay? So, 6 po yan. No? 6. Magkano bili ko? Magkano nga pa bili ko? Tingnan natin. The orders. Ano yun? Yan. Ang isang piraso po nito ay
50 pesos. So, itong 5, 250 pesos. Battery holder. Okay? Ano pa? Ito, mali ang bili ko dito eh. Ito, mali. Mali itong nabili ko. Pero, pwede na to. Wala na akong pera eh. Ayan. Mga terminal lugs. Dapat po mas makapal eh. Mas heavy duty talaga. Eh, ayan mo na. Pagka nagkapera na, ihabol natin. No? Terminal lugs. Kasi, saan ko po yung ginamit? Dito po. Hininang ko na siya eh. Ito, kasi wala pa talaga itong kasamang terminal lug. Wire lang to. Nilagyan ko na siya ng mga terminal lugs. Ayan. Nilagyan ko na. So, tapos hininaan ko na rin siya. Pati yung isang wire. Ito po yung para sa active balance. Yung makapal. Tapos ito naman yung para sa BMS. Nilagyan ko na siya. Wala pa kasing ganyan. Tapos, bukod doon, meron pa dapat siyang mas malaki na mas dapat heavy duty. Pang mataas ang amps. Yan, nipis na ito eh. No? Nabili ko dito. Pero wag nyo nang pansinin to. Iba na bilhin nyo. Bilhin lang kayo ng mas maganda. I-flash ko. Try ko i-flash sa screen yung preferred ko na dapat binili ko. No? Ano pa ba? Ito, hindi ko to sa Lazada binili. Sa tindahan ko lang to binili. Dyan lang. Ano pa? Wala na. Wala na siguro. Tara, i-set up na natin. And, sana magawa ko ito ng tama. Nakatutok na ba? Lipat natin dito. Yan. Okay. Bilid mo natin to dito. Na-test ko na po siya. Na-test ko na siya. Sige, test natin ulit. Isa lang. Na-test ko na lahat. Lahat naman magkaka-balance. Ito ba? Ito po yung negative, yung female, tapos yung positive yung ayan, 3.3 volts. No? Papatay isa. Ito. Pare-parehas naman yung charges niya. 3.3. Diba? Na-test ko na yan. Importante daw po i-check na dapat daw pare-parehas. Which is, isa-isa ko na sila. Okay. So, let's start. Paano natin start yan? O tayo ng sapin. Na? Okay. So, una. Dito ba? Ayan, kita. Paano ba? Hindi ko alam eh. Iba kasi yung ginagawa nila. For example, ito. Ganito. Ginaganyan nila. Sabi ko sa inyo, makaba itong video na to eh. Yan. Ginaganyan nila. Yan. 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 Iba ginagawa nila, ginaganyan lang nila. Tapos, maglalagay lang ng strips dito sa ibabaw. Nakaganyan. Nakaganyan sa ibabaw, dalawa. Tapos nakahiga lang siyang ganyan. Pero parang ayoko ng ganun. May nakita kasi ko, ang ginawa nila, parang may handle. Ganito gagawin natin. Gagawin natin yan. Lagyan natin ang handle. Siguro ganyan. Lagyan natin ng isa. Kailangan lang natin ano ba? Dito tuloy ako. Pag ganyan. Unahin natin ito. Yung female. Yan. 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 Ang mga langgunisa, no? Yan. Tapos, isa pa. Isang set.
Tama ba pag ganyan ko siya? Ganyan. Tapos, lagyan natin ng tabbing wire. Siguro gamitin na lang natin tong mga pinaglumayan. Mukhang bago pa naman eh, oh. Oh. Sayang kasi to, oh. Totoo lang, ito yung huling dumating. Kanina lang to dumating. Itong mga to, ilang araw lang nasa akin. No? Saka na natin gamitin yung pagka kinapos. Parehas ng mga size. Ito muna. Itong mga to. Paano ba? Hindi ko alam eh, pero ayan. Tapos, pag-lagay ko yun, nalagyan po kasi, papalaman na natin ng tabbing wire. Parang doon yata sa kabila dapat. Nalagyan natin ito muna. Ito. Nalilito ako. Ganyan. Oh, huwag ito masisira at wala na akong pambili. Yan. Ngayon natin sa gitna. Ingat kayo guys sa ganito kasi pag nagdikit ang positive at negative, hindi yung ganito yung magkaduktong talaga. Part yan. Kita nyo to guys. Nilagyan ko talaga ng ganyan kasi dyan daw ikakabit yung yung BMS saka active balancer. Kaya bawat isang layer lalagyan natin ng ganito.
Ano? One, two. Ito. Yan. Yung butas. Ito. Yan din doon. Okay. Hello guys, so ito, naputol pa lang yung video natin kanina. Na tinapos ko siya. Tapos nung tinapos ko siya, pagtingin ko dun sa cellphone na gamit ko, nag-low storage na pala, kaya nag-stop yung video natin. Pasensya na kayo, sorry. Pero ito, natapos ko na itong negative part natin. Kagaya ng sinabi ko, apat na patong ng strips ang ginamit natin. Unlike dun sa bandang baba, yung bandang gitna, itong part na to, itong nasa ibabaw, tingnan ko may ipapakita ko yan, itong part na to, saka ito, yan, di ba, single strips lang yan. Tapos itong nasa ibabaw na to, ang ginawa natin dyan is apat na strips. Ayun o. Apat yan. Apat dito, apat dito, apat dito, apat dito, apat, apat, apat. So, para makapal, kasi medyo mataas ang amps ang dadaan dyan, papasok at papalabas. Lalo pag papalabas dahil depende sa load mo kung gaano lakas yung load mo. Mataas ang amps na lalabas dyan. Kaya dapat makapal. No? Safety first. So, gagawin din natin yan. Ito kasi port na to negative. Yun yung pinaka-terminal niya. Ito na yung pinaka-positive. Ay, positive. Negative terminal niya. Tapos, ito na yung negative. Tapos yung kabila, itong nasa ilalim, yun yung positive natin. At yun naman ang gagawin natin susunod. No? Ganun din, apat na strands din. Naggupit na ako. Lalungkot talaga ako kanina, nakakainis, pasensya na kayo. So yeah, tuloy na natin. Gagawin ko yung pang positive. Okay, steady ko lang tong camera. Okay, steady ba? Magalaw, yan. So pasensya na kayo sa camera natin. Pwede ko lang kung malabo malinaw to kasi lumang camera lang tong gamit ko, hindi cellphone. So ngayon, babalik na rin ko muna siya. Yan, dito naman tayo sa part na to. Kita ba? Yon. Anong malinaw din naman tong camera na to. Lumang DSLR po ko to eh. Bigay lang ni Tito Arnel. Alam ko 720p lang yata to. Pero wala na magamit eh. Lobot mga cellphone ko. At gusto ko na matapos to eh. Alright, so dito tayo ngayon. Same pa rin. Apat. Naggupit na ako. Kita ba dito? Naggupit na ako ng mga strips. Akala ko nga kakapusin. So, kunin na natin. Ingat lang kasi sharp talaga yung ano niya. Ang sharp ng mga strips niya.
Kung ang gamit natin kanina is screw, ngayon gagamitin natin ganito. 7mm siya. Hindi ko lang kukita eh. Pero 7mm to. Kasi ang gagamitin natin dito ay nut na. Ganito. Ganito lang gagamitin natin. Para dito. So, tara. Okay. So, intindihan nyo lang. Medyo maingay yung sounds. Di katulad kanina kasi... kasi yung kanina, gamit ako ng external mic dun. Ito, walang saksakan ng external mic eh. No? So, tara. Let's do it. Kabit muna natin yung pinaka-terminal niya. 4. At pala pinagwawalay ko. So, ito. Okay. So, dito yung terminal natin. Mas madali dito kasi butas isosot mo lang yung butas. O, di ba? 4. Okay, so gitna. Ayaw pumasok. Ay, mali. Ito pala. 4 din pala. Apat. Tatlo. Lagyan natin ng nut. Lagyan natin ng nut. Kamay muna, kamay. Okay, so ayan, naputol na naman ang video natin kanina. Ayan, natapos ko na, miniwan pala ako isang nut dito kanina. Hindi ko nilagyan ng washer. Nilagyan ko ulit. So ayan, meron na tayong 12 volts na battery pack. Ngayon, ang gagawin natin, i-check natin ngayon
Tagalin natin to. At ibahin natin yung angle ng camera. No? Okay. Yan. Okay. Sorry na po. Okay. Ito na siya. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng paa. So, ayan na yung battery pack natin. So, ito ay tag doon, 72 ampere hour at 12 volts. Ito yung ano niya, terminal. Ito yung positive. Ito yung negative. No? Meron na yung charge yan. Tingnan natin. Testerin natin. Test. Okay, testing. Ayan, sana makita. No, kita ba? Hindi. Ito. Ayan, kita. Testingin natin kung meron na siyang voltage. Positive. Negative pala to. Positive. Positive. Negative. See? 13.54. Meron na siya. Meron tayong 12 volts na 72Ah. Pero syempre, hindi pa tapos yan. Dahil, kailangan natin lagyan ng BMS saka ano tawag doon? Active balancer. Yung sinasabi ko kanina. No? Magandang angle ganyan. Ayun ang problema ko ngayon. Kung paano ko siya kakabit. Uy, bakit maluwag to? Maluwag. Ano ba talaga? Maluwag lang yung ano. Kasi may naka ano naman to. Ito oh, daming lock. Okay, so paano ang active balancer natin? Ito yung terminal. Ayun o. Ito, yung apat. Active balancer natin, siguro, yung iba nakikita ko magamit na acrylic ba tawag dun? Yung transparent na something. No? Something BMS, ano muna ba? Active balancer muna. So, BMS. Kaya natin ito lalagay. Hindi yan pwedeng idikit. Ito yung BMS natin. Alright guys, so ayan. Nagawa natin ang paraan. So, dinikit ko na lang ito na, nilagyan ko muna siya ng zoom natin para medyo kita. Mas kita. Yan. Yan. So, nilagyan ko siya ng ano, cable tie. Yan, cable tie. Ito. Since plaka siya, meron siya sabitan dito. Dalawa. Tapos, nilagyan ko siya ng glue stick dito sa block. Dito, saka dito para lumapat siya. Eto, dinikit ko yung glue stick dito. Dinikit ko sa glue stick. Dinikit ko ito dito gamit ang glue stick. Since may ilaw siya, tinapat ko doon sa butas ng dito para kita yung ilaw dito. May ilaw kasi siya eh. Tapos ito naman, dinikit ko rin siya ng glue stick dito. Tapos ito, ang naging problema ko talaga. Hindi talaga siya kakasya. Hindi talaga siya kakasya dito sa ano, doon sa, ayan, dito oh, hindi talaga siya kakasya dito. Kaya ang ginawa ko, dito na lang, binaba ko, tapos kumuha ko ng ibang tornilyo. Inipit ko dun sa apat. So dalawa, nakapalaman silang ganyan.
ito yung wire, ganun. Ikot na ganun. Tapos nilagyan ko ng dalawang washer sa gilid at nut. Pansamantala lang yan. Bibili tayo ng terminal soon. Susunod na lang natin. So, ayan. Tapos, ito yung ano. Tapos, yan na siya. Mas kailangan ko na isunod to para sa BMS. Paano siya ikakabit? Ganito. Sabi sa YouTube. Ayan. Sabi sa YouTube. Itong block. Laging sa negative yan. Which is ito yung negative natin. Kahit saan dyan. Ito, negative. Tapos itong susunod sa block, yung katabi. Positive dito. Yung nilagyan ko siya nito. Ito. Dito. So, yan. Black, negative to dito. Tapos, yung kasunod na to, dito naman. Sunod-sunod na naman eh. Ito. Tapos, may, ano to. Tapos, yung susunod, ito, dito. Doon. Tapos, syempre, yung last, sa positive dito, o dulo. Ay, saan dito. Tapos, ito, dito. No? Tara, kabit ko na. Okay, so, nakabit ko na yung wire. Mamaya ko na lang aayusin kasi medyo magulo. So, ngayon, ay kakabit naman natin yung para dito sa active balancer. Paano? Ganun din, ito po yung wire niya. Black lagi sa negative. Parehas lang po nung sa BMS. Black sa negative. Yung katabi ng black, yung, kita ba? Yan. Kita pala to. Ayan, ayan. Kita pala. Ayan, ganun din po siya. Malaki lang ang wire. So, yung black, dun pa rin sa negative. Yung sumunod sa kanya is yung green. Susunod, ganun din dito. Sunod-sunod lang din po kung paano natin kinabit yung sa BMS, ganun din. Basta itong black sa negative, no? Tara. Okay. So, okay na. Tapos na. Nalagay ko na yung mga connection niya. Inayos ko na. Yung terminal lang na kailangan natin dito i-order ko na lang, susunod na lang natin kasi hindi ako kampante dito eh, pero pinit ko naman yan. So ayan, kakabit ko na lang at sana umayos, wag sana umusok, wag sana pumutok, no? Sabi nila, ito daw may ilaw, may tatlong klase ng ilaw ang active balancer. Kapag tatlong klase ng ilaw. Pagka nawala yung ilaw niya, ibig sabihin, tapos na siya mag-balancing. Pahinga na siya. Kapag ka naman daw blinking ba yun? Hindi ko alam eh. Ayun. Ito. Hindi ko kabisado kasi. So, ito nga pala, active balancer niya, sabi niya, balance indication, binabasa ko lang from Lazada, yung description. When the balance indicator is on, the balance work is turned on. Sabihin, nagwo-work siya, nagpo-function siya, nagbabalance siya. Kapag ka naka-on, solid on siguro. The balance indicator goes out, the balance circuit slips. Sabihin, tapos na, pag nawala na yung ilaw, ibig sabihin, tapos na siya mag-balance, na-balance na lahat. Yung pangatlo, the balance indicator flashes, it drop cells, or circuit is faulty. Nakakatakot pala yung blinking. So, wag naman yung nagpa-flash yata. Ayun, nakakatakot. So, tingnan natin kung ano magiging ilaw niya. No? At hindi ko lang kung ano dito eh. Huwag po kayo mabother dyan sa usok na yan. Katol po yan
Okay, so tingnan natin, kabit na natin, no? Okay. Focus ko muna para kita. Okay. Yan, okay na. So, yan. Lock. Ikabit na natin yung mga tablet. Ha? Ang una, ito muna. Naku, ito na. Huwag naman sana. Lord, huwag po. Ito na. Kabit ko na. Anong ilaw niya? Yun, nag-spark. O yun, umilaw. So, solid. Kita mo ilaw? Lapit ko para kita. Yun. Kita ba? Yan. Yun ang ilaw. Hindi naman siya faulty. Hindi naman siya nagbi-blink. So, sabihin, working siya, nagbabalance siya ngayon. Okay. Good sa ating balancer. Ang hirap naman i-focus itong camera na to. Yan. Okay. So, layo natin konti. Saksa naman natin yung BMS. Wala namang ilaw tong BMS eh. No? Ito na. Sasaksak ko na. Parang di at kapos pa yata. Okay. Ayan. Wala namang reaction. Okay. Pero sila, pag nagtetest sila, kung goods yung BMS, is tinetester nila. Okay na siya. Wala namang umuusok guys, di ba? So, sabihin, okay, maliban dun sa katuusok ng katol. Ngayon, test na natin. Test natin yung volts. 20. Saan ko ba ilagay? Dito? Kita ba? Dito, kita? Hindi rin. Hindi. Ito na lang. Okay, unahin natin isabit yung positive. Okay. Nakasabit na siya sa positive. Okay, kita ba? Tapos ito, isabit natin dito sa pulang, sa itim. Kung ano magiging... Hindi kasi makita eh. Ano ba yan? Hirap. Wait lang po ah. Okay. $13.5 stable. Kita? 13.5. So good yung gawa natin. Isa pa. 13.5. Alright. So yan. Nagtagumpay tayo. Wala pang umusok hanggang ngayon. Sabihin good pa siya. And para sa mga pros na nanonood, comment below kung anong mali, anong suggestion, and we'll check on that. Okay? Okay. Nilagay na natin ito sa ating solar. Ano po ba dapat mga pros? Kailangan ba mag-balance muna bago ikabit sa solar? No? Search ko muna. Pero yun na po, guys. So, ang magiging output ko ng positive, itong nilagay natin. Kabit ko. Itong apat na to. Ito yung magiging positive natin. Tapos yung magiging negative natin, itong black ni BMS. No? Okay.
Alright. 72AH. 32650. LiPo4. Lithium iron phosphate.